Magsitayo na po ang lahat.
Dala-dala ang panalangin natin ng pagpapasalamat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol at araw ng panalangin para sa bokasyon. Si Jesus ang mabuting pastol at bilang kanyang mga tupa, tayo inaanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa Kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating nais na tumugon sa buhay pagpapari, pagiging relihiyoso at relihiyosa. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming mabuting pastol, kami po ang iyong kawan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong tagapaglingkod, ikaw po ang aming pinaglilingkuran. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoong aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon iyon inaakay. Kahit na ang dang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ng ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos.
Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay, patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po na tinawag, tinitipon at pinagpapala
ng ating Poong Jesus Nazareno dito sa kanyang Basilica Manor at Pambansang Dambana. Pwede po ba na pagpalain natin ang bawat isa? Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Maganda sana sa bawat umaga ang gumigising sa atin ay mabuting balita. Good news. Mga salitang nagpapasigla ng kalooban, nakapagpapaganda ng pakiramdam. Ano ba ang gumigising sa atin? Yung bang malakas na musika sa malalaking speaker? Ito ba ang gumigising ba sa atin ay mga balita? Yan, sa radyo o telebisyon? O kaya ang gumigising ba sa atin yung malalakas na kwentuhan sa labasan sa ating kapitbahay? At ang masakit pa doon, ang gumigising sa atin sa umaga ay mura. Ayan, mura. Okay lang daw ang mura kasi marami nang mahal sa mga panahon na ito. Nagmamahal, no? Gayun pa man, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa tinig, sa tawag ng Diyos. Kung titignan po natin, may mga ilang kadahilanan kung bakit si Jesus ikinumpara ang kanyang sarili bilang pastol at ang mga mananampalatayang kagaya natin ay inihambing niya sa mga tupa. Hindi dahil sa init ng panahon na ito, amoy tupa na tayo, maasim, kung hindi mayroong magandang relationship ang shepherd and the sheep, ang pastol at ang mga tupa. Very special. Ang pastol, siya po ang nagtatanggol sa kanyang inaalagaang kawan ng mga tupa. Laban sa mababangis na hayop doon sa ilang, sa disyerto. Ang pastol din po ang nagdadala sa kawan ng mga tupa doon sa mga pastulan, doon sa green pastures, na kung saan maraming makakaing mga damo itong mga tupa na ito. At merong isang napaka-espesyal, at ito yung ating tunghayan sa Ebanghelyo ngayon, na ang tupa daw alam ang boses ng kanyang pastol. Na kung sino man ang gustong kumuha sa kanila, tumawag sa kanila, at magpanggap na pastol, hindi uubra. Lalayo pa ang mga tupa. Sapagkat ang sabi sa Ebanghelyo, alam ng tupa ang timbre ng boses o tinig ng kanyang mga tupa, no? Ng kanyang pastol. Sabi pa nga sa Ebanghelyo, pag ilalabas daw ng pastol ang kanyang tupa sa kulungan, tinatawag pa niya ang pangalan. Very special, no? Very special. Siguro hindi na nalalayo yung mga may alagang aso dito, no? Alam yung boses mo, alam yung amoy mo, alam yung ingay na nililikha mo, malayo ka pa, tumitindig na yung tainga ng mga aso mo, parating ka na alam na nila. Parang ganun siguro yon. Ano po? Ang tupa at ang pastol. Ang maganda po dito, ang sinabi dito, ang tupa sinusundan ang tinig noong pastol. Dahil alam naman po natin, ang mga tupa o sheep, malabo ang mata niyan. Malabo ang mata. Kaya, ang paraan nila para masundan ang kanilang pastol ay sa pamamagitan ng tainga. Pinapakinggan nila ang tinig ng pastol. At yung mga pastol, alam na alam nila kung papaano ang pagtawag sa kanyang mga tupa. Ito kasi kinukwentuhan nila yung mga tupa, kumakanta sila, kasama yung mga tupa, kaya kahit yung sipol ng pastol, alam na nung tupa iyon. Ha? Anong ibig sabihin nito sa atin? Na tayo po, dapat po, pamilyar po tayo sa tinig at tawag ng Diyos.
Kung tayo po ay nabibilang sa kawan ng ating Panginoon, dapat po pamilyar, kabisado, alam natin ang tawag at tinig ng ating minamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na bumalik ako doon sa aming lumang bahay. No? I spent the first 8 years of my life doon sa isang barangay sa Pasig. Ang tawag doon, Barangay Santa Rosa. No? Napunta po ako doon kamakailan at sinubukan kong pumunta doon sa bahay namin, sa dati naming bahay. At pagpunta po doon, kakaliwa ka sa isang maliit na eskinita, pagkatapos, kakanan ka ng konti, kakanan ng kaliwa, tapos dire-diretso yung eskinitang yon. Yung tumbok ng eskinitang yon, yun yung bahay namin. So pumunta po ako at nagulat ako kung ano nakita ko dun sa lugar na nakatirik dati ang bahay namin. Ito ay bakanting lote na lamang. Bakanting lote. May alagang manok yung may-ari noong lupa na iyon. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, kita mo nga naman yung paghahanda ng Diyos sa akin, sa pagtawag niya sa akin, kahit sa kasuluk-sulukan at kaduluduluhan ng iskinita, ito ay nakararating. No? At nung akong naalala ko po, ako ay lumaki na naglilingkod sa simbahan bilang kabataan. I spent like 10 years of my life serving the youth ministry in the Archdiocese of Manila. Lamang simbahan na po ako. No? Ako ay naglilingkod na sa iba't ibang simbahan sa Archdiocese ng Maynila at maraming tumutukso sa akin, uy, magpapari na yan. Uy, si Jade, Father Jade na yan, sabi sa akin nung bata pa ako. No? So bata pa lang ako, tinutukso na, pero alam niyo, hindi ko pinapansin yon. Hindi ko pinapansin kasi ang alam ko noon, mag-aasawa ako. Kagaya nung 5 kong mga kapatid na nauna sa akin, na sila ay nag-asawa at sila ay nagpamilya. Sunod-sunod hanggang isang gabi, just like any ordinary night, isang late in night, pauwi na ako ng bahay namin, naglalakad ako doon sa C5. Ayan, no? Malapit kasi doon ang bahay namin. At noong mga panahon na iyon, in 1995, ang C5, sa ganitong oras sa maghahating gabi, wala nang masyadong sasakyan yan. Ang mga tahanan, tahimik na, madilim na, sarado na mga ilaw, at ako ay pauwi na sa bahay namin. Ordinary sa akin yon dahil I would always come from an activity ng simbahan at matatapos ito ng late na. But for whatever reason, sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna o sa tabi ng isang malaking highway, biglang tila narinig ko ang tinig ng Diyos. Na parang sinasabi sa akin, bakit hindi mo subukang pumasok sa seminaryo? Bakit hindi mo subukan na pumasok sa seminaryo? Alam po ninyo, kakaiba yung tinig na iyon. Kakaiba yung parang tawag na iyon. That very night, iba. Parang damang-dama ko. Kaya po hindi nagtagal, after that evening, sinubukan ko na pong mag-apply sa isang seminaryo diyan sa Holy Apostles Senior Seminary, diyan po sa Guadalupe, Makati. Ito po ay seminaryo para sa mga professionals na po. Dahil at that time, tapos na po ako mag-aral, kaya doon po ako nag-apply. No? Seminaryo na tumatanggap ng mga engineers, teachers, lawyers, doctors, dentists. Yun po yung seminaryo yun, Holy Apostles. So I tried applying hanggang nakapasok sa seminaryo, and in 2001, after 5 years, ako po ay naordinahan ng pari. Maaring ang kwento po ninyo ay kakaiba sa kwento ko. Pero may pagkapareho tayo ng kwento na tayong lahat
tinatawag ng Diyos. Tayo pong lahat nakakarinig ng tinig ng Diyos. Marahil po, ay maganda po nating sanayan ng ating sarili na tayo ay makikinig sa tawag at tinig ng Diyos. Kung tayo po ay kasama at kaisa sa kawan ng ating mabuting pastol na si Jesus, dapat po pamilyar tayo sa timbre ng boses ng Diyos, atin pong sinusundan ang kanyang tinig at ang kanyang tawag. Naitanong ko po, sa mga araw na ito, ano po yung tawag ng Diyos sa inyo? Bilang magulang, bilang manggagawa o single, ano po yung tawag ng Diyos sa inyo? Saan kayo niya tinatawag? Hayaan po natin na sa biyaya ng Diyos, maging malinaw sa atin ang tinig at tawag ng Diyos at ito ay magawa po nating sundan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos, taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at relyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon, sa buhay pagpapari, at pagiging relyoso at relyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas maalagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loob, upang makita nila at makatugon sila sa iba't ibang tawag ng paglilingkod sa simbahan, lalo na sa paglilingkod bilang pari. Mga relyoso at relyosa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtam nawa nila ang kaningningan walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya-nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap na maganap ang iyong kaharian, madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo mo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
silud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo Magkikayo na ng po ang pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na tayo ay maging mabuti at masunuring anak ng Diyos at tayo rin po ay maging nagmamalasakit at gumagalang na kapatid sa isa't isa.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, mga kadeboto, mabibili po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at aklat dasalan patungkol po sa Poong Jesus Nazareno in English or Tagalog at iba pang mga souvenir items. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.